Hello guys, ito na yung recall update natin dito sa motor natin na 675NK. Ngayong araw, dadali na natin siya dito sa Motorstrada. Actually, kinuha natin to doon sa may Pampanga, San Fernando, Pampanga, sa Laos. Pero dahil wala silang tools na pangkabit para sa mga enhancement na gawin dito sa 675NK natin, doon natin dadalhin sa Motorstrada. Kaya tara, let's go. Almost 4 months din yung hinintay natin para sa recall. Medyo natagalan. Actually, after 2 months nag-update na ako sa CF Moto Laos kung kailan makakabit. Waiting daw lagi dahil wala daw yung tools na pangkakabit sa mga spare. Special tools yun. Then after nun, yung tropa natin, actually nauna pang i-release tong motor natin mga February, last week ng February. Pero sa kanya nauna nang ikabit noong June pa yata o July. Pero naintindihan ko naman, sabi nila mga SR ang unahin. Pero sa sobrang tagal, talagang minessage ko na yung Laos tsaka sa CF Moto Motorstrada. Kailangan lang makipag-coordinate between dun sa kinuhanan nyo ng unit tsaka dito sa main sa Motorstrada para sila na yung gagawa. Kaya sa mga owner ng 675NK, kung matagal nyo nang nakuha yung unit nyo, follow up kayo sa kasa na kinuhanan nyo. At tapos kung malapit naman kayo sa Motorstrada, doon nyo na lang pakabit o ipagawa tong enhancement. Pero kung malayo kayo, medyo hassle din kasi toll gate at gas kung malayo talaga. Ako malapit lang naman ako dito sa Caloocan, 20 to 30 minutes nandun na ako. Dito na tayo, Balintawak. Lapit na tayo sa 11th Avenue. Okay, dito na tayo. Dito na tayo sa may Service Center Motorstrada. A few moments later. Alright, tapos na yung ginawa sa unit natin na 675NK. Tatlo dapat yung gagawin sa kanya, pero dalawa lang yung nagawa. Kung mapapansin nyo, wala yung steering damper, walang nakakabit. Unfortunately, hindi pa daw kasi siya available sa mga NK na bikes. 675NK, sa mga 675SR pa lang yung available niya. Kaya hindi tayo nakabitan. Pero yung dalawa, yung importante naman yung sa langis, yung spray nozzle or tube, sabi. Yun, napalitan na yun. Yung pinalit, maliit na lang yung butas. Yung tinanggal, malaki butas. Kaya malakas daw yung konsumo sa langis. Ngayon, nagpalit sila ng mas maliit. Papakita ko sa inyo kung ano yung pinalitan. Ito yung pinalitan. Bali, ito yung pinalitan nila. Anong tawag dito, sir? Tube. Oil tube. Yan. Tsaka mag-ready din kayo ng pambayad sa langis.
Kasi hindi libre yung langis, tsaka yung oil filter. Once na papalitan yung spray nozzle or tube na yan, ide-drain yung langis, papalitan, syempre, drain na, hindi na pwedeng ibalik. Ang isang langis ay nagkakalaga ng 850 pesos. Ang capacity ng motor natin ay umaabot ng 4 liters. Kaya 4 times 850 equals 3,600 plus yung oil filter na 480 pesos. Nasa 4,080 ang babayaran sa Motorstrada. Yun ang babayaran. Hindi siya libre, guys. Unfortunately, hindi siya libre. Gastos yun. Gastos ulit. Pero dahil nandun na ako, pinalitan ko na. Hindi ako na-inform na hindi libre. Pero nandun na ako, pinapalitan ko na. Buti may baon akong pera. Sa mga bagong nagpa-change oil pa lang, siguro hintayin nyo na lang muna mag 2,000, 3,000 yung ano nyo, yung odo nyo bago kayo magpa-recall. Nandyan lang naman yan, di mawawala. Itong motor ko, napansin ko, hindi naman malakas magbawas ng langis. Pero dahil pumunta na tayo sa Motorstrada, 1,600 pa lang yung odo nya. Pina-change oil ko na ulit. Kasi need na rin talaga palitan. Kasi pag nagpalit ka ng spray nozzle or yung tube na sinabi nila or hose, talagang papalitan yung langis. After mapalitan, yung ABS naman, enhancement para sa ABS. Bali sa ano lang siya, sa computer. In-enhance lang sa computer. Walang ginalaw sa brake. Enhancement lang ginawa. Yun lang. After almost 3 hours, tapos na. Mabilis lang yung paggawa. At yun lang ang update sa ating recall. Babalik pa tayo para dun sa steering damper. Hintay-hintay lang tayo ng update kung kailan magkakaroon sa mga NK users. Yun. Thank you for watching. Bye bye.